Okay na itong ating sahog na pata na may kasamang laman ng baboy. At nga pala, 30 minutes ko siyang pin-pressure cook para malambot na malambot siya. At ito na rin yung ating mga gulay na recado. Yan, ready na po, no? Meron tayong pechay, sitaw, puso ng saging, talong, ay ating panggisa, no? Bawang, luya, at saka sibuyas. Now, itong mga gulay ay iba-blanch ko lamang sila, no? Siyempre, ang pinaka-importante sa lahat, itong ating bagoong alamang. Lutuin na natin mga kaluto, mga kaibigan. At lalagyan ko lang itong ating pakukulong tubig ng 1 tablespoon salt. Alright, kumukulo na itong ating tubig. Kain ko itong ating pechay. Saglit lamang po yan. Okay na itong ating pechay, mga kaibigan. Ahunin na natin. Next, itong ating eggplant, talong. Okay na rin itong ating eggplant. Ahunin na natin din. Next is itong ating sitaw. I-blanch po natin siya ng 1.30 minutes. Okay? 1.30 minutes, ibig sabihin isang minuto at 30 minutes. Okay na rin itong ating sitaw, no? I-ahon na natin, ano? Ang huli natin iba-blanch ay itong puso ng saging. Okay. Okay, maglalagay na ako ng mantika para igisa ko na yung bawang, sibuyas, luya. As usual, bawang first. Di ba takot unahin ng bawang kasi daw nasusunog. Kung ikaw cook, kontrolado mo yan. Kung talaga nagluluto ka, kontrolado mo yan. So ako, talagang lagi ko inuuna yung bawang kasi nakokontrol ko naman eh. Yan, tingnan nyo po. Ayan, medyo light brown na siya, no? So, isunod ko na yung luya. Pero siyempre, nakakon lang ako, no? Low medium heat. Yan. Yung sibuyas, kapag nilagay na natin sibuyas, yung moisture ng sibuyas, yan po ang magkocontrol o para hindi masunog yung ating bawang. Okay na po itong ating gisa, no? So pansinin niyo po yung ating bawang, slightly brown lamang siya, hindi siya sunog. Yan, kaya wag po kayo matakot na unahin ng bawang. Kung talaga po tayo ay nagluluto talaga, cook tayo, kaya natin kontrolin yan. Di po ba? Now, naka low medium heat pa rin ako, no? Now, ito na po, ilagay na po natin itong ating bagong alamang. Haluin natin. So, dito po sa ating bagong alamang, wala po akong inilagay na ano pa man dyan, ano? Ginisa ko lamang siya sa sibuyas, bawang at luya. Kasi, pang kari-kari. Pag nilagyan mo ito ng sugar, iba na pong lasa. So, kasi yung ating kari-kari, yung sauce, yung sabaw nun ay matabang. So, kailangan natin ng alat talaga ng bagong alamang. So, yun po mga kaibigan. At okay na po itong ating bagong alamang na ginisa. So, this time, muli akong magigisa ng bawang at sibuyas para sa sabaw ng ating kare-kare. Mantika. So, alam niyo na po kung ano ang uunahin ko, ano po. Alright. Bawang. Now, isunod ko na itong ating sibuyas. Okay na itong ating ginisa. Now, lalagyan ko na siya ng tubig. Sabaw ng ating kare-kare. Siyempre, high heat po tayo ngayon. No? High heat. Idagdag ko yung ating pinagpakuluan kanina. Yung nag-blanch tayo ng gulay. Ayan. Of course, siyempre, maraming sabaw para masarap. At ilalagay ko na rin itong ating pata at saka yung konting laman. Ayan na po yung ating sahog.
Tatakpan ko siya. Pakulo natin ng 6 minutes. Bago ko nga pala takpan, lalagyan ko na siya ng pampalasa. Ito po, magic syrup. Pampalasa syempre, di po ba? And now, lagyan ko siya ng black pepper. Okay, at least, gawin ko po siyang 2 teaspoon o 1 tablespoon para masarap na masarap talaga. Ano po? Alam niyo po, itong paminta talagang nagpapasarap ito eh. Okay na yan. Haluin ko, no? Pwede na siyang takpan, ano? Okay. After 6 minutes, lalagyan ko na ito ng food coloring, ano? Alam niyo naman po ang sauce ng kwan, ano? Sarsa ng kare-kare. Kinakailangan may kulay, ano po? Instead of, yung annatto seed, annatto powder, ito po ang gamit ko, no? Safe naman po ito, eh. So, yan po ang kanya naging kulay. Paglagay ko po yan ng pampalapot, ang gamit ko po ay cassava flour. No? Sa kare-kare, sometimes, pwede pong all-purpose flour, cornstarch, pero this time, ang gamit ko po ay cassava flour. Ilagay ko na po itong ating cassava flour. Yan. Ang ganda po ng pagkalapot nito, mga kaibigan. Halu-haluin natin, ano, para hindi magbubuo. Pag kulang pa sa lapot, depende sa inyong kagustuhan, pwede nyo pang dagdagan, ano, ng slurry. Okay? Now, lalagay ko na rin itong peanut butter. Okay, halu-haluin natin para kumalat yung peanut butter natin, ano. Now, titikman ko na po siya, no? Yan, husga na natin. Kung okay na yung kanyang lasa. Kung pwede na, no? Kung kailangan pang i-adjust, dagdagan o bawasan. Okay, yan po. Ayos po. Saktong-sakto ang kanyang lasa, no po? Kare-kare ang kanyang lasa. Now, proceed po tayo sa plating. Okay, plating tayo mga kaibigan, ano? Siyempre, kailangan magandang presentation natin. Lagyan natin ng sitaw dyan. Okay, yan. And then, lalagyan natin ng talong. Siyempre, tagiliran. Okay. Next is itong ating puso ng saging. Ilagay natin dyan yung ating puso na wala pong problema. Healthy ang ating puso. Okay. Next is itong ating pechay. Okay. Yan po. Wow! Very healthy po. Very nutritious itong ating meal recipe sa tanghaling ito. Okay, next. Lagyan po natin ang sauce sa ibabaw. Ayan po mga kaibigan, mga kaluto. Wow na wow naman. Sarap niyan. And then, itong ating pong bagoong alamang sa ibabaw. Okay? Ayan po. Yan mga kaibigan, alam ko po naglalaway na kayo dyan. Takam na rin kayo. So mga kaibigan, ito na po ang ating kare-kare. Ang sahog ay pata ng baboy at konting laman. Ayaw po na nagustuhan nyo ang ating pong recipe sa araw na ito. Tara po, kakain na po tayo. So salamat po sa inyong panonood mga kaibigan, mga kaluto, mga kapalaw. Hanggang sa muli po. Bye-bye na po, kakain na kami.